Samantala, formal at malinaw na komunikasyon. Yan ang panawagan ni House Lead Prosecutor at Minority Leader Marcelino Libanan matapos tanggihan ng Senado ang kanilang inihaing mosyon para mapanagot si Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ang detalye sa report ni Simon Ong. Bagamat nire-respeto ng Kamara ang naging desisyon ng Senado na pag-reject sa kanilang transmittal move, maghihintay sila ng formal na komunikasyon mula sa mataas na kapulungan para matukoy kung ano ang susunod na hakbang na gagawin para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Minority Leader at 4-piece Representative Marcelino Libanan, sa ngalan ng transparency at due process, maghihintay ang House Prosecution Panel ng formal written communication mula sa Senado para mapag-aralan ng maigi ang legal reasoning at malaman ang susunod na aksyon. Binigyan din ni Libanan na inihain nilang entry with motion to issue summons bilang mahalagang procedural move at hindi para sumuway nang sa gayon ay makapagpatuloy ang impeachment process. Iginiit din niya na sinimulan lang nila ang pag-aksyon mula noong binanggit ni Senate President Francis Escudero na maaari nang isagawa ang anumang preparatory steps. Ayon din sa lead prosecutor, constitutional ang ginawa nilang hakbang batay sa nakasaad sa Philippine Constitution, kung saan pagkatapos matanggap ng Senado ang complaint ay dapat na masimulan kaagad ito. Nilinaw din niyang wala silang nilabag na anumang batas kahit na Supreme Court rulings sa paghahain nila ng mosyon. Iginiit rin ni Libanan na tila nagtatago ang bise sa likod ng legal technicalities kaysa harapin nito ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, isa umanong historic test ang nangyayari para sa mga institusyon, gayon din sa commitment ng mga mambabatas sa rule of law. Kaya naman, hindi na aniya dapat itong patagalin pa dahil maraming tao ang nananawagan ng kasagutan at hindi na dapat ito mabaon dahil sa kawalan na aksyon at technical delays. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.